Legal ba ang ginawa ni National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr. at National Telecommunications Commissioner NTC na pag-block sa access ng 28 website gamit ang anti-terror law? Tignan natin ang mga dokumento at mga batas. Isa na namang Rappler reporter. Let's do this. Kung titignan nyo ang sulat ni Esperon sa NTC, wala siyang ginamit na batas kundi ang anti-terror law at walang specific provision. Nilagay lang niya ang mga resolution na nagde-designate sa CPP, sa NPA at sa NDF bilang mga terorista. Sa kanya sinabi na ang mga website ito ay affiliated o sumusuporta sa mga grupong dinesignate nila bilang terorista. Pero pwede ba yun? Ito ang Section 25 ng Anti-Terror Law. Ang paragraph na ito nagbibigay kapangyarihan sa Anti-Terror Council na mag-designate ng tao base lamang sa kanilang determinasyon. Kapag binasa mo ang buong Section 25, itong paragraph lang na to ang nagsasabi kung anong epekto ng designation. Ang nakalagay lang, freezing of assets. Wala kahit saan nakalagay na pwede kang mag-block ng website. Hindi ko maintindihan kung anong kinukuda mo, Lian. Ang problema dito ay hindi yung batas. Ang problema dito, ikaw ay hindi mo maintindihan na ang isang website ay isang asset. Isang asset ng isang tao o ng isang kumpanya. I'll give you a very close example. Kunwari ang Rappler. You are an online news agency. Wala kayong TV, wala kayong radio, wala kayong publication. Nagkakaroon kayo ng following, ng ads, at ng revenue dahil sa inyong website. Dahil sa inyong mga online pages. Hindi nyo ba asset ang Rappler website? Kung asset nyo ang website nyo, that means ang mga terorista ay asset din nila ang mga website nila. That means Anti-Terrorism Council blocking the website of these terrorist groups means freezing their assets. That means, Lian, you don't understand what you are reporting. Actually, isa sa nakakatawa sa'yo is this. Ano nga ba itong estate tax na paulit-ulit sinasabi ng Manila Mayor Isko Moreno at nakahanap pa siya ng backup sa COMELEC debate mula sa halos lahat ng kandidato? Google nyo, GR 120880. So, minention mo na ang 120880. Pinag-google mo pa kami. Then, you will ask us, Unang tanong doon, nagbayad na ba sila kahit ni isang kusing sa 23 billion pesos? yun yung nakakatawa, Lian. Kung binabasa at iniintindi mo sana ng maayos ang mga sources mo, malalaman mo ang sagot sa tanong mo na may na-levy ng mga properties to satisfy the alleged estate tax.